Paano ba? Ano ang dahilan kung bakit sumasakit ang likod? Para sa mga bagong viewers ng aming channel, please subscribe and like our videos. Okay, balik na tayo sa ating video. Ang unang reason ay maging posisyon sa pagtulog. Isa sa mga pinaka-normal na dahilan kung bakit sumasakit ang likod ng isang tao ay dahil sa muscle strain o yung sakit na mararamdaman mo sa iyong kalamnan na dulot ng maling posisyon sa pagtulog. Dahil sa ngawit, buhat sa pagtulog. Maaaring matagal na stuck at na-injure ang iyong katawan sa maling posisyon ng iyong pwesto sa pagkakatulog. Kaya naman iminumungkahi na gumamit ng katamtamang kutsyon ng tulugan. Huwag din gumamit ng sobrang lambot o sobrang tigas na higaan. Reason number 2. Mahabang oras ng pagkakaupo. Ang mahabang oras ng pagkakaupo ang dahilan kung bakit nananakit ang likod ng maraming mga nagtatrabaho na maghapong nakaharap sa computer. Ang karaniwang mga nagtatrabaho sa opisina, gaya ng call center agent, accountant, IT consultant, engineer, at iba pa. Ang mga karaniwang nahuhukot dahil hindi naman kumikilos ang kanilang katawan sa ginagawang trabaho. Kaya naman, kung isa ka sa mga taong ito, iminumungkahi na panakanakang tumayo upang hindi sumakit ang inyong likod. Mag-stretch paminsan-minsan upang mabanat naman ang buto sa likod. Reason number 3. Maling pagbubuhat o sobrang bigat na binubuhat. Isa pang dahilan kung bakit nananakit ang ating likod ay dahil sa maling pagbubuhat o kaya ay sobrang bigat ng binubuhat. Ang mga kargador at nagji-gym ang karaniwang nakakaramdam ng pananakit sa likod, buhat sa pagbubuhat ng sobrang bigat. Maaaring may naipit na ugat sa likod na hindi na malayan. Mahalaga ang pagbuelo upang maiwasan ang pananakit ng iyong likod bago magbuhat ng mabibigat. Mainam din ang pag-i-stretch bago gawin ito. Ang ating reason number 4 ay tungkol sa mabigat na timbang. Isa rin sa mga common na dahilan kung bakit sumasakit ang likod ng isang tao ay dahil na rin sa kanyang mabigat na timbang. Lingid sa kaalaman nating lahat na madalas manakit ang likod ng mga taong overweight or sobra sa kanilang timbang. Kaya iminumungkahi na magkaroon ng healthy balanced diet upang mabawasan ang iyong timbang. Gayun din ang pag-ehersisyo ay nakakatulong upang pumayat at maging healthy ang iyong pangangatawan. Reason number 5. Dulot ng pagkatanda. Karaniwan sa matatanda ang pananakit ng likod. Ang pagkatanda ay isa rin sa mga common na dahilan kung bakit sumasakit ang likod ng isang tao. Ang arthritis ang karaniwang karamdaman ng mga matatanda. Ito ay madalas sa mga taong may edad na, kung saan nagkakaproblema ang mga kasukasuan kasama ang balakang at bewang. Ang masakit na bewang hanggang likod kapag gumagalaw ay isang senyales ng arthritis. Kaya maganda rin ang paglalakad tuwing umaga. Hindi naman kinakailangan ng mabibigat na form of exercise para maging healthy. Ang arawang paglalakad tuwing umaga ay makakatulong na upang masanay ang ating mga buto na kumilos at ma-stretch. Sa ating reason number 6. Pagod. Isa rin sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang likod ng isang tao ay dahil sa labis na pagod. Nangyayari ito sa matagalang pagtayo o malayuang paglalakad at pagtakbo. Kadalasan, pahinga at masahe lang ang lunas para dito. Huwag umupo ng matagal at huwag din maglakad ng matagal. Mapapagod kasi ang iyong likod kapag nakapirmi ang iyong likod. Kapag masakit ang likod, pwedeng maglagay ng warm compress o mainit na bagay sa iyong likod.
Para sa ating reason number 7, ito naman ay patungkol sa luslos o hernia. May mga taong sumasakit ang bandang ibaba ng likod kapag sila ay may luslos, dahil na rin sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Kaya nagkakaroon ng luslos o hernia. Kaya kapag sumasakit ang ibabang likod o balakang, importante na huwag munang gumawa ng mabibigat na bagay. Limitahan din ang mga nakakapagod na gawain gaya ng pagtayo ng matagal, paglalakad ng malayo at mabibigat na ehersisyo. Sa ating reason number 8, colon cancer. Yes, ang colon cancer ay pwede rin maging dahilan ng sintomas sa balakang. Dahil ito ay nasa ibabang bahagi ng katawan, ang pakiramdam ay nangyayari sa balakang kapag malala na ang cancer. Dapat ay ipasuri na ang mga ganitong karamdaman sa lalong madaling panahon. Ipakonsulta sa doktor upang mabigyan ng karampatang lunas. Importante rin na masuri muna para malaman ang tamang gamot sa mga sintomas na ito. Madalas ay walang permanenteng solusyon sa pananakit ng likod. Ngunit, depende pa rin sa payo ng doktor kung ano ang dapat mong sundin. Sa pagkakataong ito, marami ang nakakaranas ng sakit ng likod. Hindi lamang colon cancer ang ilan sa mga dahilan. Minsan, sa mga sobrang day-to-day na activities tulad ng sports, hindi maiiwasan na dahil sa mga sports na nilalaro ay nagkakaroon ng mga injury. At meron din namang pagkakataon na sa mga hanap buhay, lalong-lalo na ang mga hanap buhay na kailangan mong magbuhat ng mabibigat na bagay o kaya naman ay kailangan mong tumayo ng matagal sa iisang lugar o iisang posisyon. Ano nga ba ang madalas na nagiging dahilan kung bakit sumasakit ang likod? I-share mo naman ang iyong experience kung madalas sumakit ang iyong likod at kung meron ka bang ginagawang paraan para maibsan ito. Ilan sa aking personal na experience ay madalas sumasakit ang aking likod pag matagal akong nakaupo o kaya naman ay pag matagal akong nagmamaneho. May mga pagkakataong sumasakit ang likod ng isang tao pero iba-iba ang dahilan. Kaya importante na alam mo kung paano mo pwedeng iwasan na sumakit ang iyong likod para hindi na rin ito lumala. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Like and share our videos. Comment kung ano man ang gusto nyong isuggest na topic na gusto ninyong malaman. Para sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa panonood. At sa ating mga bagong iso-shoutout, comment nyo lang ang inyong mga mensahe. Once again, kita-kits tayo sa ating mga future videos.